Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, patuloy po kaming nagpapasalamat sa biyaya ng pagkakataon na muling makapag-aral po, lalong-lalo na patungkol sa doktrina ng Iglesia. Patuloy namin hinihingi ang kaunawaan nito at nawa ito po ay um, magdulot ng pagtatama at paghubog sa tamang pamumuhay namin bilang Iglesia. At panalangin ko, Panginoon, na hindi namin ito baliwalain at hindi walang bahala, bagkus nandoon ang pagpapahalaga sa bawat turo na ibinibigay mo bawat linggo-linggo. At para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, again, we are in chapter 7. Nasa chapter 7 po tayo patungkol sa um, layunin po ng iglesia. And ano nga po yung tatlong layunin ng iglesia? Ano po yung tatlong layunin ng iglesia? So una po ay sumamba sa Diyos. Pangalawa ay pagtibayin ang iglesia. Pangatlo, ang paghahayag po ng ebanghelyo or pagliligtas ng mga hindi pa naligtas. Okay? So, noong nakaraang linggo, natapos nating talakayin yung unang layunin, which is ang pagsamba po sa Diyos. At kung matatandaan nyo, nasimulan na rin natin yung ikalawang layunin. At yun ay ang pagpapatibay sa iglesia. So, ngayon, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa pangalawang layunin at nawa ay again, magbigay ito ng bunga no, sa atin bilang iglesia. Kung matatandaan niyo po, ang pangalawang layunin ng iglesia ay ang pagpapatibay sa iglesia. Okay? Pagpapatibay ng iglesia. At meron itong dalawang aspeto na kailangan niyo pong tandaan at makita. Again, may dalawang aspeto po ang pagpapatibay ng iglesia. Una ay ang spiritual na paglago ng bawat mananampalataya. That's the first aspect ng pagpapatibay ng iglesia, ang spiritual na paglago ng bawat mananampalataya. At yung pangalawang aspeto naman ay ang paglago na ito ay nagaganap kay Kristo. Okay? Paano yun nangyayari? Sa pamagitan ng iglesia. Ibig sabihin, kasama ang bawat mananampalataya. So, two aspects ng pagpapatibay ng iglesia. Una, spiritual growth or spiritual na paglago ng each, no, ng bawat mananampalataya. Pangalawa, nangyayari ito kay Kristo. Paano? Sa pamagitan ng iglesia, ibig sabihin kasama ang bawat mananampalataya. Nagaganap kay Kristo, kasama ang bawat mananampalataya. So, lagi niyo pong tandaan na pinapalago ni Kristo ang kanyang bayan sa pamagitan ng paglalagay sa kanila sa kanyang katawan. So, nangyayari po ang paglago ng kanyang bayan sa pamagitan ng iglesia. No? Doon mangyayari ang paglago. Again, sa pamagitan ng paglalagay ng Diyos sa kanila sa kanyang katawan. At meron niyang invisible at visible. So yung visible, yung nakikita, yun yung local na iglesia. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo in your own terms, sa sarili niyo pong pagbibigay ng kahulugan or sa sarili niyong pagpapakahulugan, ano pong ibig sabihin ng spiritual na paglago? Ano ibig sabihin ng spiritual growth? Anyone, in your own words, no? Sa kahaba-haba po ng inyong natututunan, naririnig, binabasa, what is spiritual growth? Ano ang spiritual na paglago?
Ano po yon? Hindi man kailangan technical yung answer, no? Ano lang, based on your own pagkakaaral, pagkaka-experience, at pagkakaunawa sa lahat po ng mga pagtuturong nangyari sa buhay natin. Ha? Okay, Mike po. Ano yung spiritual na paglago? Ah, pag ano, spiritual na lago, yung ng pagbabago ng pag-iisip sa pamamagitan ng pag-unawa sa ano, salita ng Diyos. Mm. At yun, yung yung lahat ay naayon doon sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Mm. Yung pag yung ah yun yung pamumuhay bilang spiritual na pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay po, so ang spiritual na paglago ay pagbabago ng isipan sa pamagitan ng salita ng Diyos at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Well, perfect answer po yun, no? Wala na pong, actually, wala na pong paligoy-ligoy. That's it. Ibig sabihin, sa madaling salita, Christ-likeness. Spiritual growth is patuloy na paglago sa pagiging kawangis ni Kristo. Paano ka magiging kawangis ni Kristo? Unang-una, have the mind of Christ. Magkaroon ka ng utak, hindi. Magkaroon ka ng isip or ang kaisipan ni Kristo ay mapasa iyo. At paano yun nangyayari? Pagbabago ng iyong isipan. Paano magbabago yung isipan? Sa pamagitan ng kanyang salita. Paano mapapakita na tunay ang pagbabago ng iyong isipan? Sa pamagitan ng iyong paglakad ayon sa salita. Pagbabago ng buhay. In short, again, yon, pagiging kawangis ni Kristo. No? Now, mahalagang maunawaan natin yung spiritual na paglago ay hindi po malabo or hindi yan ayon sa sarili nating pagpapakahulugan. So, malinaw na itinuturo po ng Biblia kung ano ang tunay na paglago. Now, tingnan natin sa salita ng Diyos isa sa mga verse na atin pong i-consider. Anyone na makapagbasa po ng Ephesians chapter 4, 15 to 16. Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Anyone? Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Basa lang po kung gusto nyong magbasa. Ephesians chapter 4 verse 15 to 16. Opo. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. Sa makatuwid ay si Kristo. Nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Okay. So, Ephesians 4, 15 to 16, dito po, actually, this is prayer to ni Pablo. No? Ang panalangin niya na ang iglesia daw ay lumago. 'Di ba? Sabi niya diyan, lumago tayong lahat. Kanino? Sa Kanya. Sino 'yon? Na siyang ulo. Sa makatuwid ay si Kristo. No? So dito natin makikita na ang paglago po ng iglesia ay nakasentro kanino? Kay Kristo. No? Ang paglago natin ay nakasentro kay Kristo. Hindi po yan sa personalidad ng tao. Okay? At pangalawa, no? Ang paglago ay sinusukat, gaya ng sabi kanina, sa pagiging kawangis ni Kristo. No? Ang paglago mo ay nasusukat, again, sa pagiging kawangis ni Kristo. Hindi yan sa pagiging abala mo, dami mong ginagawa, no? Sa akin, personally, lagi ko nga sinasabi kay Jamie, sabi ko, hindi lang ako pastor, no? Deacon din ako. Kasi halos sa ngayon, ako pang gumagawa ng lahat. Nag-aayos ng ganito, naglalagay ng ganito, ginagawa to.
No? Kaya po, this week, challenging siya sa akin kasi buong linggo, hindi naman buong linggo, Monday to Friday, sumasakit talaga yung mata ko. So, ang hirap mag-aral, no? Na sumasakit yung mata. Kaya, Thursday na, hindi ko pa nagagawa yung morning service, no? So, mahirap. Kasi kailangan mo magtrabaho 9 hours every day and then you have to study in between, no? Kasi kung hindi ka mag-aaral, ah, hindi ka rin makakapagpangaral, di ba? So no time to play, no time to do other things. Kahit nga yung asawa ko sabi sa akin, wala ka lang oras sa akin. Sabi ko, sorry, no? May time naman. Ano lang yun, exaggeration niya lang. No? Pero yun po, sa akin din, paalala sa akin to, itong pangalawang punto, na ang paglago ay hindi nasusukat sa pagiging abala. Yes, I can be very busy, pwede kong gawin itong mga bagay na to, madami akong pwedeng gawin para sa pangalan ni Kristo, pero ang tanong, nagiging kawangis ba ako ni Kristo? Di ba? Hindi mo may pagmamalaki yung busy ka, naglilingkod ka dito sa visible church, no? The real question is, nagiging kawangis ka ba ni Kristo? So, maging paalala yon sa bawat isa. You can share the gospel. Pwede ka mag-picture, mag-post sa social media, sharing the gospel to, Pwede ka magpa-pray. Pwede po bang pa-pray ito, na-sharean ko? Pwede yan. Well, walang masama doon. Maganda yon. Pero lagi nating tatanungin yung loob. Lagi nating tatanungin yung personal. Lagi nating tatanungin yung tayo na lang. Nandun pa rin ba yung integridad? Nandun ba yung pagiging kawangis ni Kristo? Nandun ba yung pagsunod? Nandun ba yung pagpipigil sa sarili? No? Yun ang kagandahan pag maliit yung church. Nakikita mo talaga lahat ng gawa ng members. Challenging kapag marami na. Kasi Sunday, pwede makita mo, ang galing-galing. Di ba? Pero pag uwi sa bahay, ang galing-galing din. Sa ibang bagay. So, again, ang paglago po ay sinusukat sa pagiging kawangis ni Kristo. Gusto ko yan laging bigyang diin sa atin. No? Are we becoming like Christ? Or katulad pa rin tayo ng mundo or mas masahol pa sa mundo. Alam nyo, pwede pang maging mas masahol sa mundo. Why? Kasi ang mundo, hayagan yan. Kung ano man yung pagkakasalang ginagawa nila, hayagan yan. Mas masahol yung gumagawa ng kasalanan na nakatago, na tinatago. Mas masahol pa yon sa mundo. Di ba? Patagong pagkakasala. Secret sin. Pero ang ganda po nung nabasa ko na share ko din po sa inyo. No? Ang kasalanan, hindi yan tago. Hindi yan pribado. You cannot keep it. Kahit hindi yan alam ng mga kasama mo, hindi yan magiging, it will never become a private thing. It will never become a secret thing. It will always affect the church. Lagi yung pakinggan yan. Okay? So, pangatlo, na dapat nating tingnan dito sa Ephesians 4:15-16, ang paglago po ay paunti-unti. Hindi yan biglaan, hindi yan abrupt. No? Nandun yung genius ng nakikita natin sa mundo. Ang puno, hindi natin nakita, pag tanim mo niyan, kinabukasan, laki-laki na. Hindi ganon. Gradual yan. No? Pero, bagaman gradual, bagaman paunti-unti, sa Bisaya pa, hinay-hinay, jutay, pero kanunay. Diba? Naintindihan niyo yan? Jutay, pero kanunay. Hinay-hinay, pero kanunay. Ano ibig sabihin nun? Mabagal, paunti-unti, pero nagpapatuloy. Hindi humihinto. Di ba? Hindi stagnant. Tama ba? Neverly, no? Kanunay? No? Ha? Dahan-dahan, mas maganda yung word na yun, dahan-dahan, pero sigurado, no? Sa English pa, slowly but surely. Di ba? Ganun po ang paglago ng isang Kristiyano. Kaya tanungin natin yung ating mga sarili. And take note, kahit dahan-dahan siya, visible siya. Why?
Kasi patuloy yan eh. Di ba? Yung maliit na bagay, makikita yan. Why? Kasi patuloy eh. Kahit maliit, kahit paunti-unti, patuloy. Yun po ang mga bagay na dapat natin makita sa paglago. Again, ulitin ko po, ang paglago ay nakasentro kay Kristo. Ang paglago ay pagiging kawangis ni Kristo. At ang paglago ay paunti-unti, pero patuloy. Ha? Dapat rin natin tandaan po na ang layunin ng paglago ay hindi upang maaari ka ng humiwalay kay Kristo. So, ang goal, bakit pinagtitibay natin ang bawat isa? Again, for spiritual growth. Diba? Yan yung isang aspeto ng pagpapatibay, spiritual growth. Pero tandaan nyo po, hindi po purpose or hindi layunin ng paglago mo upang maaari ka ng humiwalay kay Kristo or para pwede ka nang umalis ng church. Hindi po 'yun ang goal or ang purpose ng church, no? Bagkus ito ay upang magkaroon ng mas malalim na pag-asa at pagtitiwala kay Kristo. You're growing para mas lumalim yung pagtitiwala mo kay Kristo. No, hindi yung nagtiwala ka para lumago ka, para umalis ka kay Kristo. Hindi. Nagtiwala ka, lumalago ka para mas lumalim yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya nga ang ganda ng sinasabi, I think it was Paul Washer, sabi niya, sa papalapit, hanggang papalapit ang aking kamatayan. Sabi niya, mas naunawaan ko ngayon na all I have is Christ. Ganda, no? Habang mas lumalago ka pala kay Kristo, mas nakikita mo na siya lang talaga yung kailangan mo. No? Kaya, ang ganda kapag ganun na yung pagkaunawa natin. Last night, wala lang, random talks lang namin ni Jamie. Sabi namin, since wala naman dito, okay lang pag-usapan natin. Joke lang. Si Siren, parang nasabi lang ni Jamie na, hindi pa wala pang partner si Ate Sai, no? Hindi pa kinakasal, taon na, parang ganun ba. And sabi ko sa kanya, okay lang yun. Huwag tayong mag-worry doon. Again, ganito kaganda yung maunawaan mo talaga yung salita ng Diyos. Ang kailangan lang gawin ni Siren, sabi ko, again, paulit-ulit, ang kailangan gawin ni Siren, sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanya. Ngayon, yung visible, di ba? Tatandaan niyo, yung visible na will ni Lord. Basta mag-grow siya kay Lord, magsumunod siya, o siyang, di ba, lumago siya sa kabanalan, and yung partner, it will come. Why? Kasi yung pagkakaroon ng partner is decretive will ni Lord. Hindi nahayag yun na kalooban. Hindi natin yun alam. Di ba? So, nandun ba yung, alam mo yun, yung kapanatagan sa puso ba? Di ba? Kasi kung pag-iisip lang natin, nga, no? Ilang taon na si Siren? 28? 27? Ilang taon na ba si Arsha? Ay, si Argel? Yun, magkaedad sila. Isipin mo, 28 na, di pa rin kasal, wala pa rin partner si Siren. Mag-worry ka talaga kung paningin mo ang titingnan mo, di ba? Pero wala lang, na-share ko sa inyo kasi habang nag-usap kami ni Jamie noon, habang sinasabi ko yun sa kanya, at the back of my mind, nakikita ko na, at the back of my mind, naisip ko na, ganito pala kapag alam mo talaga yung salita ng Diyos. May peace talaga. Merong assurance ba? Hindi ka matatakot. Hindi ka mababahala. Di ba? Kaya nung sinabi ko yun kay Jamie, hindi ako nababahala. Sabi ko, kung anong will ni Lord, meron siya makapangasawa siya o hindi, it will happen. Makikita natin yun. Basta ang focus ngayon is that siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos na nahayag. That's it. Wala ka ng ibang i-worry. Even sa work, di ba? Kasi kami ni Jamie, lagi namin napag-usapan. Gusto niya na mag-work sa office, no? To find job, mas stable, mas secured. Pero ganun lang po pala talaga. Kung ano yung nasa harapan mo ngayon, yun yung haharapin mo talaga. Hindi mo na kailangan isipin kung anong mangyayari sa future. Basta kung anong kalooban ng Panginoon ngayon, do it. Diba? Ganun yung kagandahan po ng mas naunawaan mo ang salita ng Diyos. Di ba? So,
Ayun, mga ano lang yun, mga random lang po yun na mga napapag-usapan namin. And one thing also, and we will pray for it in our prayer meeting mamaya, isa po sa nanay ng mga pinagpe-pray natin ng mga pastor, although hindi pa siya ordained, si Pastor Janelle Laksamana, namatay po yung nanay niya kahapon. So, I personally sent a message sa kanya, nakikiramay ako, ganito, ganyan. Pero habang sinusulat ko yun, iniisip ko rin yung sarili ko, paano kaya kung mamatay na yung magulang ko? Diba? Kasi kami, ako personally, meron talaga akong napaka-close relationship sa parents ko. Parang gano'n ba? So, iniisip ko ba? Parang iniisip ko lang yung kalagayan niya. Sabi ko, sakit-sakit na, no? Di ba? Tapos, kinabukasan, Lord's Day, magpipreach ka. Di ba? Ano po? Kinabukasan, mag-preach ka, di ba? Pero yon, yung pag-rest talaga sa salita ng Panginoon ba? Na lagi, di ba? Yun ang kinagandaan ba sa Kristiyano eh. Meron talaga tayong pag-asa. We have a hope. So mamatay man, nakakalungkot man, pero we have a hope na yun pala yung simula ng totoong buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. Di ba? Pero sa akin, yun inisip ko, paano kaya pag dumating na yun sa akin? We are so close with my mother and my father. No? May time, hindi alam ni Jamie, pero naiyak lang ako bigla habang nasa office kasi namimiss ko sila. Diba? So, yung kahapon, yung message ko si Pastor Janelle, na ano ko, paano kaya pag sa akin nangyari? Diba? So, again, paalala lang sa mga anak, while you still have your parents, love them. Respect them. Spend time with them. No? Ba't ba tayo dumating doon? Well, yes, because ang paglago ay may pagkakaroon ng mas malalim na pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, tanong ko po sa bawat isa, bakit mapanganib na sukatin ang paglago batay sa gawain sa halip na sa pagiging kawangis ni Kristo? Anyone, kung ikaw po, no? Bakit mapanganib 'yon? Bakit dangerous kapag tinitingnan natin na ang paglago ay yung pagiging busy, pagiging active sa gawain? Ano yung danger nun kapag yun yung tinitingnan natin na paglago ng isang mananampalataya at hindi yung pagiging kawangis ni Kristo? Sige, may sagot ako, kayo muna. Bakit ba panganib sukatin ng paglago? Batay sa gawain or batay sa nakikita mong pagiging abala o active ng isang tao? Even ikaw, sarili mo. Anong panganib kapag yun ang sinusukat, yung ginagawa mong sukat ng pagiging paglago sa halip na pagiging kawangis ni Kristo? Anyone? Sige na, discussion time. Naintindihan niyo po yung tanong? Why is it dangerous? Di nyo naintindihan sa Tagalog, Englishin natin. Bakit po? Bakit mapanganib po yun? Dapat talaga may ruleta. Handa mo yung ruleta. Hindi, seryoso. Alam mo yan? Para may sagot agad. Hindi maubos yung oras sa paghihintay. Ha? Hindi, teka lang. Inisip ko kung saan ko na-save yun. Mamaya na mamaya. Sige, anyone po. Alam ko dito yun eh. May ruleta ako nun eh. Ano po yung panganib po kapag sinusukat natin yung paglago in terms of pagiging active, pagiging busy, or basahin ganun po, or sa mga gawain, kesa sa pagiging kawangis ni Kristo. Ano po yung danger kapag ganun tayo mag-isip, ay kapag ganun yung tinitingnan natin, na basihan ng paglago ng isang mananampalataya? Naka-airplane mode pala. Sige po. Anyone? Jamie? Mafa-fall sa kumbaga yung sariling gawa. Kumbaga yung boasting nga, di ba? Okay. So, sabi ni Jamie, pwedeng mahulog sa pagmamalaki. Kasi ang tinitingnan,
performance. Yes, no? Pwede yung mangyari. Magmalaki tayo sa ginagawa natin. Again, yun nga, yung pagpo-post, no? Well, nothing wrong naman dyan, pero sa akin lang, personally, not unnecessary na yun. Ipopost mo pa sa social media. No? Well, yes, pwede siyang magdulot ng pagmamalaki. Ano pa po? Ano pa po yung possible na magiging resulta pag tinitingnan natin? Okay po? Meron na po. Dito na po yung ruleta. Walang sasagot? Ruleta na lang tayo. Okay lang? Ruleta po tayo? Sige, ruleta. Sino? Wala dito. Si Kuya. Hindi pa ito na-edit eh. Sige na po. Sagot na kayo. Para malaman lang natin yung thoughts ninyo. Tapos na po si Tito Bong eh. Tapos na, sumagot na kanina. Wala din po si Mami. Wala din si Daddy. Bakit puro wala dito yung... Baka pinapauwi na ako. Yana, ikaw Yana. Yana, oh. Totoo yan, ha? Totoo yan. Okay. Legit. Yung una ko pong naisip, walang assurance ng sarili. Bakit walang assurance? Paki-explain. Kasi bilang tao, palagi talagang magfo-fall, parang ganun. Kaya kapag naka-base talaga sa gawa, yung sa tingin mo na makakapagligtas, parang ganun. Or based sa performance, yung lagi mong tinitignan Sa growth, ha? sa growth, parang napansin ko, mawawala talaga yung assurance mo. Pero if sa pag-aaral mo, tapos na aano mo si Kristo, parang mawawala na yun sa isip mo na yung gawa mo na yung tinitignan mo. Parang palagi mo na lang maiisip na ano mo yun? Na si Kristo yung pinaglilingkuran mo. Ganon, kaya hindi, bali, kapag sa gawa kasi din, mababurnout ka. Parang Yun. ganon. Pero pag yung imahe talaga ni Kristo yung pumasok sa puso mo or yung naipamuhay mo, parang andun yung peace. Ganon. So, ang pwede daw na maging bunga kapag performance yung tinitingnan natin sa paglago is una, pwedeng walang assurance. Kasi nga, time will come na may time na hindi ka rin magiging super active. Di ba? Makikita mo na lang sa sarili mo, ayoko. No? So, dahil doon, makikita mo, mapapatanong ka sa sarili mo, lumalago ba ako kay Kristo? Ba't ganito pa rin ako? Di ba? And in dagdag pa doon, may burnout. Mababurnout ka. Mapagod ka talaga. Di ba? And yun sabi ni Yana, kapag performance, ang makikita mo kasi you're not, kumbaga, mababaling yung paglilingkod mo. No, hindi si Kristo pala ang pinaglilingkuran mo kapag ganon. Tama ba? Nakompleto ko ba? O may kulang? Yan na yan? Okay. Anyone pa? Sige pa. Okay, si Ara Joyce. Walang ano po yan, ha? Walang ano. Sige. Wala dito si Lola Lita at si Nanay Pearly. Edit ko muna. Ayun, kumbaga, katulad yung una ko naisip doon, katulad lang kay Ate Yana, kumbaga, mapapagod ka talaga kasi nga hindi mo masasabi kung kailan ka on fire. Personally, na naranasan ko yun, kumbaga, lalo na nung nakaraan natin, kumbaga na, di ba tayo reform? Kumbaga, nandun talaga ako na, exhausted talaga ako na, ano ba yan? Kailangan ko na mag-aral, ganun. Kailangan ko na mag-ganito, mag-ganyan, pero di ko ba nagagawa. Kumbaga, parang to the point na naka-question ko na yung pananampalataya ko or kung ligtas ba ako. Kumbaga, So, ganun din, no? Napapatanong, napapagod, dahil nga, ayun. Yun din. Yung isa doon is nape-pressure. May pressure na, yun nga yung sinabi ni Pastor Ola, natatandaan ko, nagiging unwanted, unnecessary guilt. May ganon. May unnecessary guilt, kumbaga. And which gusto ko po itong i-discuss din sa inyo. Pag sinabi pong unnecessary guilt, for example, nabanggit ni Ara kanina, kailangan ko na lang magbasa. Tama ba?
Kailangan ko naman mag-aral. Tapos, syempre, pag hindi ka nakapag-aral, ano mararamdaman mo? Nagigilty ka, di ba? In which, kumbaga minsan, na ano mo sa sarili mo na nagkakasala ka, kasi hindi mo nagagawa. Tapos yung pastor nyo pa, lagi pang magsisend ng ganito, sabi ng ganito. Which is, gusto ko yung pag-usapan natin, yung unnecessary guilt. Sa ngayon po ba, sa tunay na pag-ano lang po, meron pa po ba kayong nararamdaman na unnecessary guilt? May mga bagay ba na nagigilty pa rin po kayo kapag hindi nyo nagagawa? May mga ganun pa po ba? For example, devotional. Kapag hindi nakapagbasa ng devotional, ano nararamdaman nyo po? Nagigilty rin pa rin po kayo. Paanong guilty po siya? Guilty na nagigilty. Tama ba yung nagigilty? Tama ba yan? Sige, basta. Nagigilty kayo na, parang naisip niya, nagkakasala ako or nagigilty lang na hindi nagagawa yung usapan. Saan po na, usapan na yon? Paano pagka-guilty? Ay, tita, paki-mic para marinig ng nasa online po. Parang lang po, parang gigilt lang po sa sarili ko na bakit hindi ko yun nagagawa na dapat ginagawa ko yung kasi nagagawa ko ngayong iba. Bakit hindi ko magawa. Ganun lang po. Okay po. Kumbaga, naano mo yung sarili mo na ginagawa mo yung ibang bagay pero bakit ito hindi mo nagagawa? Sige po. Sa iba, meron pa pong nakakaramdam ng ganon? Anyone? Sa akin, minsan nagiging maganda rin yung ganun eh. Okay. Nagiging nagkakaroon ka ng guilt. Pag minsan hindi mo nagawa yung bagay na yung pagbabasa, yung mga dahil na para bang sinusunod mo lang yung sarili mo. Pero minsan yung pag hindi mo nasunod, nagkakaroon ka ng guilt. Pero isang bagay na nagiging maganda dahil napapaalalahanan ka na hindi dapat ganon yung magiging kaisipan, kundi yung nakita mo na yung si Kristo na maging siya mismo ang nagbigay sa iyo ng ganoong siya mismo ang nagpapatuloy at ikaw mismo yung magkakaroon ng pagsunod. So, yon magiging nagiging yung pagkilos mo rin, mapapaisip ka rin dahil ginawa na ng Diyos to, yung mga bagay na to. Dapat yung guilt mo magkaroon ng mawala, kumbaga. Gawin mo kung ano yung sinasabuhay ni Kristo, yon. So yun, normal na magkaroon ng guilt. Pero yung pagiging guilt, hindi ibig sabihin na negative. magkakaroon ka na ng kumbaga, mabibigyan mo ng pag-isip, ginagawa ko lang to para ito pagpatuloy ko yung magawa ko lang, okay na. Kasi andyan ang pero hindi, yung paalala na yung itong ginagawa mong ito ay hindi sa yung kaligtasan, ay hindi yun para maligtas ka, kundi ikaw iligtas na. Amen. So minsan kasi sa way kasi yon ng pag-iisip natin. 'Di ba po? Yan nga po, maganda yung sinabi po ni Papa Bong. Sabi niya, kasi kung isipin mo talaga na ginagawa mo yun para maligtas, may guilt talaga na malulugmok ka talaga.
Di ba? Masasabi mo talaga, ay, hindi ako ligtas. Kasi nga, binabase mo yon sa pag-iisip na para maligtas ka. Pero, ang mindset mo ay ginagawa mo yun dahil ligtas ka na, so yung guilt na yon is hindi siya guilt na magiging burden or pabigat sa'yo, but yung guilt na yon is parang naano ka lang na, kasi alam mo na hindi ito yung mahalagang bagay eh. Ito yung mahalaga eh. So ito yung gagawin ko. And it will push you to do it. So somehow, yon again, hindi siya matter ng ng kung mali ba to o tama ba to na nagkakaroon tayo ng ganitong schedule, but matter siya ng do you want na mag-grow ka pa kay Kristo? 'Di ba? Para sa akin, ako, I will be honest with you, hindi ko pa po nabasa yung Bible reading this week. Hindi ko pa nabasa kasi nga po, kailangan mag-focus sa sermon. So kanina, habang free time, binabasa ko siya kasi may free time na ako eh. 'Di ba? Pero hindi ako nakaramdam ng guilt na parang, ay, ano ba nangyari sa akin? 'Di ba? Pero, ibig sabihin, nagbibigay siya sa akin ng tawag dito, ng guide na ano may mga gagawin ko para makatulong sa paglago ko, sa pagkilala pa kay Kristo. So, nawa, ganun din po yung makita ninyo at maisip ninyo. Hindi po ito patungkol sa, magbasa kayo nito, magano kayo ng ganito para maligtas kayo. Hindi po, ginagawa natin to kasi ligtas na tayo. 'Di ba? Okay? Thank you po. Okay, proceed tayo sa next part. Okay na? So, yung sagot ko po pala, gusto niyo malaman? Isa sa mga bagay na ano ko din po, na-realize ko, lalong-lalo na, at kayo din, dapat nyo itong makita, lalong-lalo na kapag pipili tayo ng mga office bearer. Lalo na kapag pipili tayo ng mga kalalakihan na nag-aano dito sa pulpito, naglilingkod, hindi pala yan dapat tingnan yung performance ng tao. Lola, may si tita po. May naghanap. Ay, sa'yo pala. Ano yung muna, Balbis? Okay po. So, dapat pala talaga tingnan is yung pagiging kawangis ni Kristo. Is that person really growing in Christ? Siya ba'y lumalago, nagbabago? Nakikita mo yung pagiging kawangis siya kay Kristo. So, ganun din po tayo. Whenever we choose, a person na maglilingkod dito sa pulpito. No? Wag niyong wag niyo pong tingnan kasi siya active siya. Hindi po pala talaga 'yun. Mapanganib 'yun, no? So, isa 'yon sa mga dapat nating tingnan. Kaya po ganun kahalaga yung batayan na ibinigay sa bagong tipan in Timothy and yung isang na yun? Timothy and sa nakalimutan ko yung isa. Pero yun pala talaga dapat na sundan natin na magiging office bearer dito, no? Siya ay isang yun, di ba? Natatandaan niyo yung verse. Paki-search nga daw. Dapat pala memorize din natin. Yun. So, again, pagiging kawangis po talaga ni Kristo. Okay? Sige po, patuloy tayo. Ngayon, babalikan natin yung Ephesians 4:15-16. Tingnan natin yung Ephesians 4:15-16 muli. Now, hindi po nilalarawan dito ni Pablo ang mga mananampalataya na lumalago ng nag-iisa. Tingnan niyo po dyan. Hindi niya sinabi na yung paglago ay sa pamagitan ng paglago na nag-iisa. Sa halip, ginamit niya ang larawan ng isang katawan na daw? Nakakabit at pinagbubuklod ng bawat litid. No? Pinagbubuklod ng bawat litid. Ngayon, sa parte na yan, ano ang itinuturo nito sa atin? May 3 po. At tingnan natin. Una, is again, lagi nating binabanggit kanina, sama-samang paglago.
Okay? Ibig sabihin, sabay-sabay lumalago ang mga mananampalataya. Hindi nag-iisa. Okay? So again, pag meron pa dito na nag-iisip na kaya niyang lumago sa pamagitan ng sarili niya, itama mo na yan, kapatid. Ang paglago po ay sama-sama. We're all in this together. Okay? At lagi niyong tandaan, personal ang Kristyanismo, ngunit hindi ito kailanman pribado. No? It's a personal thing, but it's never a private thing. Tandaan niyo po yan. Ganyan ang Kristyanismo. Personal, individual ang kaligtasan, pero hindi siya pribado. You need other believers para ikaw ay lumago. Okay, pangalawa, yun nga po, connected doon, paglago na may pag-asa sa isa't isa. So, hindi lang sama-sama ang paglago. Ang paglago din ay may pag-asa tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, dapat natin maunawaan na sa ating paglago, kailangan natin ng isa't isa. No? Kailangan, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung bawat isa dyan. Kailangan mo yan sila for you to grow. Okay? Hindi pwede. Hindi talaga. No? Hindi maaaring mag-isa. Ang ganda ng pagkatagalog dito. Walang silbi. At walang sapat na sa sarili lamang. Hindi po. No? Kailangan natin isa-isa. Pangatlo, maayos na paglago. Ang paglago pala ay maayos. Ordered yan. Okay? Ordered yan. Si Kristo ang ulo, siya ang namamahala sa paglago. Hindi basta-basta o hindi po magulo ang paglago ng katawan, kundi nasa ilalim ng kanyang soberanong pag-iingat. Okay? So maayos po ang paglago ng bawat isa. So again, discussion. May tendency ka bang iwasan ang pagiging konektado sa lokal na iglesia? Or meron pa rin po ba tayong tendency na humiwalay? No? Na iniisip natin na hindi, ayoko muna, no? Kayo na lang muna. May ganun pa rin po ba dito? May ganun pa rin po ba? Naisip niyo pa rin po ba yun minsan? Kung naisip mo yun, magbago ka na. Hindi po yun tama. And take note, kapag ikaw ay nasa pagkakataon na nanghihina ka, at sa pagkakataon na nagkakasala ka, all the more you need the church. Huwag kang lalayo. Mali po yung isipin mong hindi ako karapat-dapat. Kasi nga ganito ako, may pinagdadaanan ako, hindi ko feel, no? Hindi ko ano. Pag ganyan naramdaman natin, patunay yun na mas kailangan natin ang isa't isa. Patunay yun na mas kailangan natin na pumunta sa iglesia at mapalakas ng bawat isa. Kaya po, encouragement ko po sa bawat isa, talk to each other. Makipag-usap po kayo, hindi yung nandito na, naka-cellphone pa rin. Nagsiselfone ka na sa bahay nyo. Paglalakad mo, sa pagpunta mo na, pagpunta dito, naka-cellphone ka pa rin. Try to connect with one another po. No? O, di ba kanina, isa-isa tayo, ako nandito, si ano, nandito, yun nandito. Walang pag-usap, walang kamustahan. Have you ever, tinanong niyo ba, kamusta ka? And yun yung pinaka-challenging na bagay. Sa akin, personally po sinasabi ko to, tinuturo ko to, not claiming na perfect na ako dito. Hindi po. Alam ko sa sarili ko na it is one of my weakness. At isa yun sa mahirap na bagay, confronting one another. Di ba? Pero lagi yan na naisip ko actually, sabi ko, kailangan namin itong ipasa. Kailangan namin itong i-overcome yung ganitong na kasi hindi po pwede na pabayaan mo na lang eh. No, kasi pag hindi natin dinidil ang isang bagay, wala. Ano lang din 'yan. 'Di ba nagpa-plant kayo na pearly,
Di ba? Pag may sira, tinatanggal. Tanggalin na rin natin yung mga may sira dito. Siguro tanggal tayong lahat kapag gano'n. Nang ibig sabihin po, we really need one another. Kailangan talaga natin mag-usap, kumustahan, kumustahin ng isa't isa, tulungan ng isa't isa. Di ba? So, church discipline is very important din. No? Parte po yun. Okay? So, ayun, kailangan natin i-practice yun. And kailangan din namin gawin yun. May mga unfinished business pa kami. May hindi pa nare-resolve totally. So, kailangan natin yun gawin. Huwag natin palampasin. Kaya i-practice na natin habang konti pa lang tayo. No? So, confront to restore. Ganun po. So, yung mga ano ninyo, tawag dito, yung accountability ninyo, hello po. Oh, galit po, galit. Okay po. So, ayun, kailangan natin yon kasi, again, sa paglago natin, hindi lang sama-sama, but may pag-asa tayo sa isa't isa. And maayos ang paglago. Okay, yan. Yun nga yung tanong. May tendency po ba tayo na iwasan ang pagiging konektado sa lokal na iglesia? Wala naman. Tingnan natin. Sa susunod. Matetest na yan kapag meron na tayong mga pinagdadaanan at meron na tayong mga kasalanan na naging hayag. No? Doon na po yun makikita. So, nawa, paalala, kung meron mang mahuli sa akto. Hindi, kasi totoo po to. Kung meron mahuli sa akto, kailangan natin yun i-deal. Pag-usapan natin at humarap din po tayo. Okay? Huwag natin iwanan kaagad kasi yun yung only chance natin na ma-restore. Yun yung only chance natin na maayos muli. Kasi kapag ikaw, umalis ka na lang bigla, wala, sira ka na. Sira na. Di ba? Well, you can find another church. Pero, ang tanong, yung church na ba yan ay nakikitaan ng tanda ng totoong iglesia? Ano nga yung mga tanda ng totoong iglesia? Marks of the True Church. Chapter 3 ng pinag-aaralan natin. Ano yun? Ay, meron. Marks. Pakaya naman. Marks of the True Church. Marka. Marks of the True Church. 3. 2 siya pero pwede 3. Una, tamang pangangaral ng salita. Pangalawa, yes, tamang pagsasagawa ng ordinansa. Pangatlo, yes, discipline. Church discipline. Tandaan nyo po to kasi kapag maghahanap kayo ng church, yung titingnan nyo. Marks yun ng true church eh. Di ba? Again, paano tayo napunta doon? Kasi nga, kung aalis ka, maghanap ka ng ibang church, ang tanong, kinakakitaan ba yun ng marka ng tunay na iglesia? Paano mo malalaman kung kinakikitaan niyang ng marka ng totoong iglesia? Kapag hindi ka tinanggap. Bakit? Kasi kung totoo yung sumusunod sa salita niya, hindi ka tatanggapin. Ano sasabihin sa'yo? Bumalik ka sa church mo, ayusin mo yung
sigalot nyo. Ganon yun. Pero kapag tinanggap ka, no question asked, tanggap ka lang bigla, ay, lagot ka. You are in the church but not in a proper church. Hindi ka pa rin, di ba? Wala pa rin. Di ba nakikita niya po? Kasi kung paglilipat po kayo ng church, tatanungin kayo niyan, saan ka galing? Kumusta yung standing mo doon? Bayad ba yung tithes mo? Hindi, joke lang. Okay ba yung standing mo doon? Wala ka ba? Hindi ka ba under discipline? Oh, ganun yun eh. Tatanong agad yun sa'yo eh. Under disciplinary action ka ba o hindi? Pag sinabi mong, actually, umalis po ako doon kasi Pumunta ka sa church na hindi ka tinatanong, okay, welcome ka lang doon. yun, delikado po tayo doon. Ibig sabihin, hindi sila, Oo, oh, yun, hindi tamang ano. Nakikita na kagad doon. oh yes. Pag wala silang pakialam sa ganung bagay, basta tanggap lang, basta happy member, nandiyan ka, good. Hindi. So, yun talaga makikita yung ano yung una, yung tamang pangangaral. Yes po. Oh, babalik tayo sa unang marka. Marka. Oh, kasi parte 'yon ng tamang pangangaral eh, ang disiplina eh. Disiplina. 'Di ba? Naalala niyo po 'yon? Ganun po 'yon. Kaya tayo din kapag may bago, tatanungin natin history nila. Saan ka galing? Kumusta ka? 'Di ba? Oh, so kahit saan ka man tumakbo, 'di ba? Kasi kahit saan ka tumakbo, dala-dala mo pa rin yung iniwan mo. Kaya, wag mong iiwan. Harapin mo and then reconcile. Makipag-ayos. Mag-repent. 'Di ba? Kaya, yung ganun po kasi, doon yung makikita ng iglesia. Ano nga po yung kalikasan ng iglesia? No. Ano yung katangian ng iglesia? One. 'Di ba? One. Ang church. One ang church. Kaya po, kapag tumakbo ka sa kabila, tatanungin ka, ayusin ka, kasi iisa lang tayo eh. Di ba? Nakikita niyo na yung connection ng mga pinag-aaralan natin ngayon. Alright? Okay po. So, dito na lang po muna tayo mag-end dito sa parting ito. Pagpapatuloy natin siya next Sunday. So, nawa po, wag nating baliwalain ito. Wag tayong umalis, no? Let's remain connected to one another po. Okay? Sige, remaining 6 minutes, may tanong po ba? Any question? Malinaw? Malinaw po? Sige, pakisummarize. Explain in your own words. Wala naman? Okay naman po tayo? Sure na kayo? Sige, para mag-lunch na po tayo. Okay, let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong biyaya na napag-aralan namin patuloy ang layunin ng iglesia at yun ay ang palakasin ang isa't isa. At maraming salamat na binigyang linaw mo sa amin na ang paglago ng pagpapatibay ay may connection sa spiritual na paglago ng bawat isa. At ito ay nakaugnay kay Kristo lamang na ginagamit ang bawat mananampalataya. I pray, O Lord, na makita namin na hindi lang kami sama-samang lumago, but makita namin ang pagkakaroon namin ng pangailangan sa isa't isa din dahil ito po ang disenyo mo at ito po ang itinakda mo. I pray, O Lord, sa patuloy na pagpapatibay ng iyong iglesia, lokal na iglesia dito po sa His community. For your glory alone, in Jesus' name. Amen. Pray din po pala tayo sa food na para dire-diretso. Salamat din, Panginoon, sa pagkain namin pagsasalu-saluhan. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa aming mga physical na pangangatawan. At indeed, Lord, nagagalak kami dahil po sa iyong mga ibinigay sa amin. Maraming salamat, aming Panginoon. Amen. Kain po tayo. (1:30) afternoon service po. Daming parcel.